Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Inaprubahan ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms ng House of Representatives of the Philippines ang Anti-Political Dynasty Bill. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala si Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Marcos. Ang substitute bill ay nagbabawal sa mag-asawa at mga kamag-anak na hanggang second degree na sabay na tumakbo o humawak ng elective position sa parehong lugar o sa pambansang posisyon. Layunin ng panukala na maisakatuparan ang mandato ng konstitusyon na ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Saklaw ng panukala ang mga posisyong presidente, vice-presidente, senador at mga lokal na pwesto sa probinsya, lungsod, munisipalidad at barangay. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, naghahanda ang Department of Transportation o DOTR sa posibleng pagpapatupad ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public transport driver at operator. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, inatasan na ang road sector na simulan ang kinakailangang dokumentasyon upang agad maipalabas ang subsidiya sakaling umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ginawa ang hakbang bilang paghahanda naman sa posibleng epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East na nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng krudo. Kasabay nito, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang transport regulators upang mabantayan ang magiging epekto ng oil price hike sa pasahe at sa sektor naman ng transportasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, nangako ang pamahalaan ng Israel ng lifetime at suporta na tulong para sa pamilya ng Pilipinang caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera na napatay sa isang missile attack sa Tel Aviv sa Israel. Ipinahayag ni Israeli Ambassador sa Pilipinas na si Dana Kirsch ang taus-pusong pakikiramay ng pamilya de Vera na napatay sa sa pamilya de Vera na napatay sa isang retaliatory strike ng Iran matapos ang atake naman ng Israel at US sa bansang Iran. Ayon sa batas ng Israel, ang mga pamilya ng mga nasugatan o namatay sa mga labanan, kasama na ang mga banyaga, ay may karapatan sa panghabang buhay na benepisyo. Makakatanggap ang pamilya ni De Vera ng pinansyal na tulong at suporta sa kabuhayan na pangangasiwa naman ng pambansang ahensya ng seguridad ng Israel. Sinabi rin ni Ambassador Kirsch na personal niyang sasalubungin ang labi ni De Vera pagdating nito sa Pilipinas, ngunit wala pang nakatakdang petsa para sa repatriation. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At iyan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.